Mga kwentong pambata. Ang tusong magsasaka. Noong unang panahon, may isang magsasakang nagtatrabaho sa lupaing pagmamay-ari ng isang mayamang baron. Noong araw, nagtatago ang mga grupo ng bandido sa likod ng mga bundok na tanaw ang mga lupain. Pero sa utos ng baron, pinatugis at pinapatay sa mga kawal ang mga bandido, kung kaya't naging tahimik at mapayapa na ang lungsod. Ha? Ano? Isa na namang armas? Ngunit kadalasan may mga ligaw na armas mula noong mga nakaraang digmaan ang matatagpuan sa lupain. Habang nagsisibak ng kahoy ang magsasaka, bigla siyang nakakita ng isang balot ng ginto. Ito ba'y ginto? Buong buhay niya'y baryang pilak lamang ang kanyang nakikita at siya'y nabighani sa napakaraming gintong yun na nakita niya. Paggabi na at padilim na nang siya'y nagsimulang maglakad pauwi. Anong gagawin ko sa ganong karaming ginto? Habang siya'y pauwi, napaisip ang magsasaka sa maaaring maging problema niya dahil sa kanyang kayamanan. Paano ko kaya gagamitin ang gintong yon kung lahat ng makikita sa teritoryo ng baron ay pag-aari niya? Ayon sa batas, kailangang isauli ng magsasaka ang ginto sa baron. Ngunit naisip ng magsasakang patas lamang na akuin na lang niya ito. Kung tutuusin, mayaman naman ang baron. At mahirap lang ako. Mas kailangan ko ang kayamanang ito kaysa sa kanya. Kaya akin na lang ito. Pero Naisip niya ang maaaring mangyari kapag may nakaalam tungkol sa kanyang kayamanan. hindi ko maaaring sabihin ito kahit kanino. Ngunit paano ang asawa ko? Hindi siya marunong magtikong ng bibig o kahit magtago man lang ng sikreto. Pag nagkamali siya ng salita, siguradong kulungan ang abot ko nito. Ano kayang gagawin ko ngayon? Nag-isip siya ng solusyon sa kanyang problema ng paulit-ulit. At nakaisip nga siya. Bago siya umuwi, iniwan niya ang balot ng ginto sa damuhan malapit sa mga puno. At kinabukasan, imbis na pumasok sa trabaho, pumunta siya sa bayan upang bumili ng bangus, tinapay at isang kuneho. Nang tanghaling yun, umuwi siya at sinabi sa asawa niya, Kunin mo ang iyong buslo at sumama ka sa akin. Umulan kahapon at ngayon puno ng kabuti sa kagubatan. Anihin na natin ito bago tayo maunahan ng iba. Kabuti! Halika na, bilis! Dali-daling kinuha ng asawa ang kanyang buslo at sumunod sa magsasaka. Pagdating nila sa kagubatan, nagtatakbo ang magsasaka at nagsabing, Tignan mo, dali! Nakakita ako ng puno ng tinapay! at ipinakita niya sa kanyang asawa ang punong sinabitan niya ng mga tinapay. Oh! Aba, teka! May tinapay sa puno! Oo! Biruin mo yun! Sige, manguha ka na ng mga kabuti sa may damuhan roon. Nabighani ang ginang. Pero mas nagulat siya nang sa halip na kabuti, bangus ang nakita niya sa damuhan. Tingnan mo, mahal! May bangus doon sa damuhan! Ngayon ang swerteng araw natin. Sabi ng lolo ko, lahat daw ng tao may swerteng araw. Baka nga makahanap tayo ng kayamanan ngayon. Bukod sa pagiging tsismosa, madali ring maloko ang kanyang asawa. Kaya't naniwala naman siya sa kanyang asawa at paulit-ulit na binabanggit ito. Eto na nga ang swerte natin. Napakaswerte natin. Puro bangus ang nakuha niya sa damuhan. Puno na ang buslo ng kanyang asawa noon. Nang makarating silang dalawa sa pampang ng ilog, agad namang tumakbo ang magsasaka at dali-daling sumilip ang magsasaka. Kahapon, inilatag ko ang aking lambat upang tingnan kung nakahuli ako ng isda o hipon. Hindi nagtagal, narinig ng ginang ang nananabik na boses ng kanyang asawa. Dali! Tignan mo kung anong nahuli ko! Anong swerte nga naman natin! Nakahuli ako ng isang kuneho! Naglalakad na sila papauwi at walang tigil sa pagkwento ang kanyang asawa tungkol sa hapunan nila, tinapay, bangus at kuneho. Napangiti ang magsasaka at sinabing, Dumaan ulit tayo sa kagubatan. Baka makakita pa tayo ng ibang tinapay. sige, halika na!
Nasa lugar na sila kung saan tinago ng magsasaka ang ginto. Nagkunwari itong may nakita roon. Tingnan mo ito! May kakaibang bagay dito at puno ito ng ginto! Ano? Anong sinasabi mo? Oo! Siguro nga isa itong mahiwagang kagubatan. Nakakita tayo ng tinapay sa mga puno. Pagkatapos, may mga bangus na damuhan. At ngayon naman, ginto! Sa sobrang galak ng ginang, napaluha ito sa tuwa. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya makapagsalita habang hinahawakan ng makikinang na barya. Ang daming ginto! At ngayon, atin na ang mga ito. Oo, mahal ko. Sa kanilang bahay matapos maghapunan, parehong hindi makatulog ang mag-asawa. Palagi silang bumabangon upang tingnan ang kanilang kayamanang tinago sa lumang bota. Matapos ang araw na magbalik sa trabaho ang magsasaka, sinabihan niya ito. Tandaan mo, huwag ka magkwento kahit kanino tungkol sa nangyari kahapon. Oo naman, hindi ako hangal. At inulit niya ang bili na ito araw-araw mula noon. Ngunit hindi nagtagal, alam na ng lahat ng taga roon ang tungkol sa kayamanan. Ipinatawag ng baro ng magsasaka at ang kanyang asawa. At sa pagpunta nila doon, nagtago ang magsasaka sa likod ng kanyang asawa. May natagpuan daw kayong kayamanan? Opo, tama po kayo, kamahalan. Maaari mo bang sabihin kung saan at paano? Sa mahiwagang kagubatan! Sa pakiusap ng baron, ikinwento ng ginang ang tungkol sa mga tinapay, matapos ang tungkol naman sa bangus sa damuhan at ang huli ang tungkol sa koneo sa ilog. Habang sa likod niya ay patuloy ang pagsenyas ng magsasaka sa kanyang noo habang nakatingin sa baron. Noon din naman naawa ang baron sa asawa ng magsasaka. At malamang may nakita rin kayong kayamanan dito, tama? Tama po, kamahalan! Napatingin ang baron sa magsasaka at napaturo sa kanyang noo habang sinasabing, Oo, naiintindihan ko. Ngunit sa kasamaang palad, pareho tayo ng problema sa asawa ko. Pinauwi ang magsasaka at ang kanyang asawa. Walang naniwala sa kanilang kwento kung kaya hindi nabilanggo ang tusong magsasaka at naging masinop siya sa paggamit ng kanyang kayamanan.